po si Pastor Merwin Bakay, pastoring Jesus the Great Shepherd sa Pasay at dito sa GMA. Sana itong aming live streaming na ito ay patuloy na nagbibigay sa inyo ng kalakasan, nagbibigay sa inyo ng inspiration, at lalo na nagbibigay sa inyo ng kalakasan sa ating spiritual na pamumuhay sa ating Panginoon. God bless and enjoy the message. Hi, good morning. Good morning everyone. Good morning sa lahat ng naririto at good morning sa lahat ng naririyan sa inyong mga tahanan na samba sa Panginoon sa pamamagitan ng ating live streaming. So, ang ating topic this morning is all about yung salitang sayang. Okay? Sayang. Yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. By the way, kung meron kayo naririnig sounds, nag-iba naman tayo ng venue sa ating pag-aaral o sa ating mensahe ngayong umaga. Okay? Kaya kung may narinig kayong sounds, ayan ay dahil tabi kami ng highway. Nandito ako sa bahay. Okay? So, may God bless everyone. At sa ating pagpapatuloy, our text is in Luke chapter 16, beginning verse 19 to 31. Okay? So, alam natin yung kwento. Ito yung isang mayaman at isang mahirap na ang pangalan ay Lazaro. Akin munang babasahin. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan na lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Subuin po ninyo siya upang siya'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." Sumagot ang mayaman, "Hindi po, sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila't tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Sayang. Yan po ang ating topic ngayong umaga. Sa pagpapatuloy po natin sa kwentong ito, may 2 bagay na dapat gawin mo
gawin ko habang tayo ay nabubuhay. Dahil kapag tayo ay wala na sa mundong ito, patay na tayo. Okay? Wala na tayo sa ibabaw ng mundong ito na ating ginagalawan. Kapag hindi po natin ginawa ang dalawang bagay na ito, matutulad ka rin, matutulad din ako, doon sa mayamang iyon, na hindi niya ginawa yung dalawang bagay na yon. Kung kaya't siya'y sising-sisi, nang hihinayang. Kung kaya't, yun po yung ating topic, sayang. So, ano ba yung dalawang bagay na dapat natin gawin habang tayo ay may buhay? Ito yung una. Ang unang dapat natin gawin habang tayo nabubuhay, ang pagbabalik loob sa Diyos. Pagharian tayo ng Diyos habang tayo ay may buhay. O habang nabubuhay sa mundong ito, dapat mamuhay na tayo ng may pagsunod, pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Para hindi ka magsisi dahil temporary lang tayo sa mundong ito. Para hindi ka magsisi, katulad nitong mayamang ito, umiyak siya, sumigaw siya, at sabi niya, kung pupwede, guminhawa ang kanyang pakiramdam doon sa impyerno na yun na kanyang kinalalagyan. Kaya lagi ko ito sinasabi, hanggat may buhay ang isang tao, hanggat buhay, ito ang pagkakataon natin. Mamuhay ng may kalayaan, sumunod sa ating Diyos. Hanggat may buhay, samantalahin mo na mamuhay ng tama, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Mamuhay ka na kung tawagin, mamuhay ng tama, mamuhay ng may katiyakan na ikaw nga ay anak ng Diyos. Okay? Ang sabi dyan sa John 1:12, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapag tayo tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, naniniwala sa Kanya, tawagin tayong anak ng Diyos. So, titiyakin natin. Ito yung unang-una. Titiyakin natin na tayo nga ay pinaghaharian ng ating Panginoong Jesus. Bumaba si Kristo, nagkatawan tao si Kristo para manahan sa ating buhay, pangunahan ang ating buhay. Nung si Adan ay nagkasala, nagkulang, hindi sumunod sa Diyos, doon pumasok ang lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri ng kasalanan, at doon pumasok ang salitang may kamatayan, pisikal. Merong hangganan. Nung nagkasala, nakapasok ang sakit, nakapasok ang lahat ng uri ng kahuluhan. Kaya, bumaba si Kristo para pangunahan ang tao, para iligtas sa kapahamakan. Kaya nga, kapag tanggapin mo ang ginawa ni Kristo, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay, bibigyan ka ng karapatan, tawagin anak ng Diyos. Kaya ang tawag natin sa Kanya, Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon ay, siya lamang ang tanging susundin. Hindi ang ating sarili. Hindi ang ating sarili. Kaya ibinigay niya ang kanyang salita para ito'y magiging gabay natin habang tayo ay nabubuhay. Kaya nga sabi ng Matthew 4:4, lahat ng verses na aking babanggitin, these are basic verses from the Bible. Sabi doon, man shall not live by bread alone. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Nabubuhay tayo sa gabay ng salita ng Diyos. Another verse na aking babanggitin sa atin is yung Acts 4:12. Sa point number 1 po natin. Okay? Para hindi tayo magsisi,
pagharian tayong lubos ng ating Panginoong Jesus. 4:12, ano po ang sabi? Nang Gawa 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Titiyakin mo na ikaw ay ligtas. Titiyakin mo na si Jesus ang naghahari sa buhay mo. Meron po kasing napakaraming nagsasabi na ako'y Kristiyano, ngunit hindi naman si Kristo ang kanilang Panginoon. Sinasabing Kristiyano, pero hindi naman talaga sinusunod, hindi naman talaga ginagabayan ng salita ng Diyos, ginagabayan ni Kristo. So, titikin po natin ito. Kaya nga may sinabi ng banal na kasulatan, marami ang magsasabi pagdating ng paghuhukom ng Panginoon, Panginoon. Kaya lang, anong sabi ng Panginoon? Away from me, you doer of iniquity. Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng kasalanan. At sasabihin pa, kilala ka namin. Naglingkod kami. Dumalo kami ng gawain. Dumalo kami ng Bible study. Nagsisimba ako tuwing linggo. Meron ba akong Bible? Magkaiba po. Ang sabi po sa Revelation 21, beginning verse 6 up to 8. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad, na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay, at ako'y magiging Diyos nila at siya namay magiging anak ko. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya yung mayaman na ating nabasa, yung mayaman sa kwentong ito, wala siyang panahon sa Diyos. Walang panahon sa kabanalan, sa pamumuhay na may kabanalan. May relihiyon siya. Kilala niya rin ang Diyos. Nga lamang, hindi niya sa buhay. Magkaiba po yun. Wala siyang panahon sa espiritual, kabanalan na pamumuhay. Wala siyang panahon na si Kristo lamang ang kanyang sinusunod. Bagkus ang kanyang Diyos ay puro makamundo. Pagkain, kalayawan, kayamanan, hindi siya naglingkod. Hindi siya nagbigay ng effort to live a holy life. Matuwid na pamumuhay. Spiritual. Magaling siya sa lahat ng material na bagay. Napakarami siyang pera. Magaling, matalino, madiskarte. Puro makamundo. Pero yung kalooban ng Diyos, wala siyang alam patungkol sa kabanalan, sa pagsunod, sa pagsamba, sa pagpupuri, paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya, mahalaga po yun. Saan siya? Doon po. Sa nagliliyab na asupri na siya ang pangalawang kamatayan. Namatay po, physically, yung mayaman, pero tandaan po natin, meron pong pangalawang kamatayan. Yun po yung kanyang nararanasan. Sa sobrang init, sa sobrang hirap. Punta na tayo sa second point. Doon po sa Luke pa rin. Luke chapter 16, 27 to 31. This is our second point. Habang nabubuhay, ibahagi ang mabuting balita. Okay? Ang sabi ng mayaman, papuntahin mo si Lazaro sa aking
tahanan. Dahil meron akong 5 kapatid, ayaw ko silang mapunta dito sa impyerno. Ang sabi ng Panginoon, hindi na. Nandun na ang Bible. Naroon na ang nangangaral ng mabuting balita. Kapag makinig sila, sila ay maliligtas. Hindi. Ang sabi niya, mas mabuti pa. Mismo si Lazaro, ibigay mo sa kanila. Hindi pumayag ang Panginoon. So ano po yung pangalawa? Na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, para hindi tayo magsisi sa huli, ngayon na ang panahon ng pangangaral. Magbigay ka na ng panahon ng pamumuhay ng may dalang mabuting balita. Sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga, sabi diyan sa 2 Peter 3:9. Atin pong basahin yan. 2 Peter 3:9. Ano po ang sabi doon? Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Binibigyan ng Diyos ang bawat taong nabubuhay pa para makapakinig ng mabuting balita, makapagsisi, makapanumbalik sa Panginoon. So ito ang pangalawang point. Hanggat may buhay ka, hanggat may taong nabubuhay din, ipapangaral natin ang mabuting balita na si Jesus ang tanging daan, si Jesus ang tanging buhay, at si Jesus ang tanging katotohanan. Walang makakapunta sa langit maliban sa Kanya. Kaya anong sabi niya? I am the way, I am the truth, I am the life. Kaya paulit-ulit po ng sinasabi ng Biblia, if you believe in me, you have eternal life, ang sabi ni Lord. John 3:16, a very basic, common verse. Anong sabi doon? Whoever believe in Him will not suffer in hell, but have an everlasting life. But have an abundant life. Kasiya-siyang buhay. Okay? So, this is the second point. Para hindi tayo magsisi sa huli. At hindi natin sasabihin, sayang. So, sabi dun sa Luke 16:8 and 9, let's go to Luke again. Lucas. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, meron ditong tusong katiwala. Ginamit niya ang kayamanan sa mundong ito para makawin ng mga kaibigan. At ang sabi, mas magaling pa ang tusong katiwala na yon. Para may tumanggap sa kanya, ginamit niya ang lahat ng kanyang kayamanan para makakuha lamang ng maraming kaibigan sa maling paraan. Pero dito, tayo mga Kristiyano, ang tinuturo dito, gamitin natin ang atin din kayamanan para makapag-win din ng tao, madala naman natin sa kaharian ng Diyos. Okay? We are using the riches of this world para sa kabutihan na meron tayong madala na kaluluwa sa Panginoon. Kung paano yung masamang kaibigan na yon, yung masamang tao na yon, masamang katiwala, ginamit niya para meron din siya kaibigan, pero para sa makamundong gawain. Iba naman tayo. Gamitin natin the riches of this world to win souls for
the Lord. At yan ang matalinong tao. Matalinong tao. Matthew 28:19 to 20. Familiar po ito na kung tawagin natin ay Great Commission. Ito yung mission ng bawat Kristiyano. Alam na alam natin ito at madalas po natin ito naririnig. Pero ito ang dahilan kung bakit ka pa nabubuhay. Kung bakit pa ako nabubuhay. Para hindi tayo magsisi. Meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakapakinig. Meron tayong mga kaibigan. Meron tayong kapitbahay. Para hindi tayo magsisi, let us spend our life, our time, our effort, our talent. Ano mang meron tayo, gamitin natin para sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Para walang pupunta sa impyerno. Na kaibigan mo, na kamag-anak mo. Katulad ng mayamang iyon. Sabi niya, sige, di bali ako mag-suffer dito sa impyerno. Gusto ko yung aking mga kapatid ay hindi naman mapunta na rito. Dahil naramdaman niya ang hirap ng buhay sa impyerno. 28 verse 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagkabuhay magmuli ng ating Panginoong Hesus, muli siyang nangaral, muli siyang nagturo sa kanyang mga disciples. At anong sabi niya? Humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao sa buong mundo. At habang kayo nangangaral, anong sabi niya doon? Ako'y laging kasama ninyo. Kung kaya't hindi na tayo magtaka kung bakit tayo maraming blessing kapag tayo sumusunod sa Panginoon, kung bakit tayo maraming nararanasang mga himala. Pinangako ng Diyos yan. Sa lahat ng nangangaral, sa lahat ng sumusunod sa akin, nag-aakay ng mga tao pabalik sa Diyos, mararanasan mo ang presensya ng Diyos, mararanasan mo ang biyaya ng Diyos, mararanasan mo ang provision ng Panginoon, at mararanasan mo ang marami pang himala. Huwag ka na magtaka kung sa pamumuhay mo ay nandyan yung biyaya, nandyan yung himala. Oo, dahil ginagampanan mo ang pangalawang ipinagagawa ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay para hindi tayo magsisi. Kung meron man tayong kamag-anak na hindi paligtas. Okay? So ito yung pangalawa. Tayo ay mangaral. And the last verse, 2 Timothy, pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 2. Ito po ang sinasabi. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapin mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Wow! Ipangaral daw natin ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi. Ang ibig sabihin nito, anumang sitwasyon, anuman ang kalagayan, anumang okasyon, anumang sitwasyon, nasaan ka man, ipangaral mo, himukin mo. Anong sabi dito? Ang mga tao, paalalahanan mo, bigyan mo ng paalala, ng babala. That's our message this morning. Para hindi tayo magsisi, dalawa ang ating isa pusong gawin. Tiyakin mo na ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Nagbalik loob. Ginagawa mo. Isinasagawa mo ang salita ng Panginoon. At ang pangalawa, ipapangaral mo. Ibahagi mo. Gamitin mo ang lahat ng resources, ang talent, effort, time na meron ka. Nasa business ka man, nasa trabaho ka man, nasa school ka man, nasa kapitbahay ka man, o mismo sa iyong pamilya. Ipamuhay mo at ipangaral
ang salita ng Panginoon para hindi ka magsisi sa uli. Shall we pray? Oh, thank you so much for your message this day. We know you are coming very, very soon. Panginoon, ngayong umaga, na ibahagi ko po ang dalawang bagay na dapat gawin ng tao habang siya ay nabubuhay. Para hindi sabihin, sayang. Lord, we will live for you. Lord, we will live in holiness. Lord, we will live in surrender. We will walk with you. We will live for you. And secondly, Lord, we live for the reason to share the gospel. Dalahin ko po, Lord, na ang bawat nakakapakinig ng mensaheng ito ay lubos, Panginoon. Gamitin ang pagkakataong ito, ang dalawang pagkakataon nito na itinuro mo ngayong umaga, to really offer their lives unto you and to spend their life to reach out for those who are unbeliever, for those who are still in darkness. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. God bless you all.